Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgos. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin nyo lang yung mga messages na magre-resonate para sa inyo. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. Again, this is for Virgos. Let's start your reading. Bale, almost daily love reading po ito for Virgos, ha. Kunin muna natin yung main energy mo. Main energy mo is the Knight of Wands. Clarify natin what's with the Knight of Wands. Okay, Knight of Wands clarified by the Six of Cups and the Four of Cups. Okay, so with the Knight of Wands, I'm feeling like there's someone in the past na pwedeng either bumabalik sa sitwasyon mo ngayon or sa isip mo ngayon, pwedeng ganun. Or, ayun nga, pwedeng bumabalik itong past person na ito ngayon sa isip mo. And the Six of Cups, yeah, this is a past person. Pwedeng nagbigay ka ng something dito sa past na ito para maipakita sa kanya kung gaano ka magpahalaga, mag-alaga, and maybe magmahal. I'm seeing here na pwedeng nagpakita ka ng something dito in the past with this past person. With the Four of Cups, I'm not so sure kung gagawin mo pa ulit yun ngayon. Pero iniisip mo pa rin itong past person na ito. Kumbaga, naiisip mo siya, pero hindi na para gawin mo yung mga ginawa mo sa kanya in the past. Okay? Yeah, you do have here the Nine of Cups. So, pwedeng gusto mo tong person na ito hanggang ngayon, and pwedeng yung iba pwedeng lumalabas pa rin ito sa iyong dreams, or by the way, may nakikita akong parang nagfo-fold, alam mo yun, yung parang nagfo-fold ng paper or something, origami. This could be your reading. So, pwedeng nagfo-fold ka ng paper ngayon or gumagawa ka ng mga handicraft, or maybe nito lang, gumawa ka ng mga handicrafts or origami. With the Nine of Cups, you're manifesting your dreams. Pero, pwedeng yung mga dreams mo na yun, wala nang kinalaman sa kanya. Wala nang kinalaman sa past person. Pero may mga minamanifest ka ngayon na gusto mong mailagay sa realidad, which is ito yung pangarap mo. Okay? Kasi pagdating sa person ito, maybe ang inisip mo na lang is lumayo or i-end. Or kung siya itong lumayo, hayaan na lang siya lumayo. So, who is this person that you're dealing with? Kunin natin yung main energy niya. Okay, we do have here the World and the Ten of Swords. Gemini, Libra, Aquarius energy. Tapos nandito po sa ilalim ang Death card. Yeah. So, pwedeng nagkaroon na ng ending sa inyo na tong person na ito. And with the World, I'm feeling like hindi niya ino-open yung sarili niya sa'yo. Like, napakasarado niya, no? Napaka-close. And tell me more. You do have here the Temperance, Sagittarius energy. Itong person na ito, I feel like
nag-e-end man yung sa inyo or nag-end man yung sa inyo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na siya naghihintay. Kasi, pwedeng sarado lang siya ngayon sa'yo dahil nga may ending, pero naghihintay pa rin siya. Matagal na eh. The temperance is like an energy of waiting, pero hindi lang, nito-nito lang naghihintay. Pero matagal na panahon na naghihintay itong taong ito. Okay, and hanggang ngayon naghihintay pa rin siya. The moon, I just can see this silence mula sa taong to. So tahimik lang, hindi masyado nakikipag-cooperate, communicate. Ano yung nasa isip ninyong dalawa, ng person na ito? Magsimula tayo sa iyo. Ano nasa isip mo sa kanya? You do have here the Hanged Man and the King of Coins. Sa kanya naman is the Hierophant. And the Fool. The Ace of Wands is at the bottom of the deck. Wait lang, ayusin ko lang yung ilaw. Okay, with the Hanged Man, nakikita natin dito yung maybe iniisip mo rin na itong person na to is hindi pa rin completely nagla-let go dito sa connection na ito. Okay, I don't know, maybe nararamdaman mo yon. But with the King of Coins, you're more focused sa iyong career, finances, ganyan. Pwedeng naiisip mo na hindi pa nagla-let go completely yung person na ito. Pero hindi naman ibig sabihin nun, ikaw yung gagawa ng action para sa kanya. For now, nakikita natin na basta focus ka lang sa sarili mo, sa mga new beginnings mo. Ace of Wands is here. So, yeah. Nagpo-focus ka lang dyan eh. And marami kang actions na ginagawa ngayon na may kinalaman sa improvement sa sarili mo. With your person, with the Hierophant and the Fool, tatlong major arcana siya nandito. Yun nasa isip ng person na to, gusto niya ng pagbabago. Pero in a traditional way. Okay? Kung malakas yung kanyang paniniwala sa relihiyon, o yon, may kinalaman sa religious way. So, maybe with the Fool, yung person na ito, gusto niyang mag-take ng risk sa connection na ito, pero sa traditional o sa religious na paniniwala. Okay. Bibigyan kita ng example sa kung paano. Hindi ko sinabing ito yung sitwasyon mo. Pero example lang to. For example, yung person mo is a devoted Catholic. Okay, Katoliko. Pero of course, open to sa kahit anong religion. As long na naniniwala ka sa guidance na binibigay ng tarot reading. Example lang yung person may sa Katoliko. Sa Katoliko, bawal kasi yung makipagrelasyon habang ikaw ay may asawa pa. Okay? So, sa nakikita natin dito, willing siya mag-take ng risk sa'yo, pero hindi in a way na makakasama ito sa marriage ninyo. Okay? So, kung okay pa naman yung samahan ninyo, okay naman yung kumbaga may pagsasama pa kayo ng asawa mo ngayon, hindi siya para manghimasok doon, hindi siya para mag-take ng risk. Pero kung halimbawa may maayos na pag-uusap ng hiwalayan, sabihin na natin ganun, or maybe yung person na kakonect mo na isa pa ay yumao na, then itong person na ito is willing mag-take ng risk sa'yo. So, ayan. Ayaw niya kasi ng may inaapakang tao. And also at the same time, ayaw niya ng against ito sa paniniwala niya. So, yun yung nasa isip ng person ito. Gusto niya rin ng new beginning, pero sa tamang paraan. Emotions, anong emotion ninyo para sa isa't isa? So, maaaring yung paghihintay niya ay may kinalaman doon. Okay.
gusto niya rin ng something sa inyo, pero maaaring handa siyang maghintay kahit matagal pa ang abutin nito. Okay, nandiyan lang siya. Pero gusto niya maging tama bago mangyari ito. Emotion mo for your person. You do have here the Six of Pentacles and one more card. Eight of Swords. Emotions ng person na ito towards you. The Devil is here, followed by the Knight of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Gemini, Libra, Aquarius. Bottom of the deck is the Death card. Scorpio energy. Sa ngayon nakikita natin yung emotions ay nasi-shift doon sa family. Okay, so kung sino man yung mga tao sa paligid ninyo, yun yung pinagpo-focusan ninyo. With the Devil, Capricorn energy, yung person mo is there's a lot of passion na nararamdaman natin dito. Parang gustong gusto. Kaya lang with the Knight of Coins, matagal ka na niyang gusto. Kaya nga siya naghihintay kasi matagal ka niyang gusto. Kahit alam niyang mali ang gustuhin ka, gusto ka niya. Okay? And with the Six of Pentacles, I feel like sa ngayon balance yung emotion mo. Wala akong nakikita masyado sa person na ito, but rather sa mga tao sa paligid mo. Tinatry mong i-balance yung work, career, lifestyle. So, more on sa sarili mo yung focus mo dito, especially with the Eight of Swords. Pwedeng may emotion ka nararamdaman dito sa person na ito in the past, pero pwedeng pinipigilan mo na yun ngayon. Or with the Death card, pwedeng nag-end na yun. Okay, yung iba nag-end na. So, what will happen in the future for you? You do have here the Eight of Coins. Nine of Pentacles. Nine of Cups. One more card. I feel like I need to get one more card sa side mo. Okay, you do have here the Four of Swords. For your person, meron tayo ditong Seven of Pentacles, the Star, and the Page of Coins. Bottom of the deck is the Judgment. Okay, in the future, nakakakita tayo dito ng focus mo sa iyong career, trabaho. Nine of Cups, these are like your dreams, wishes na minamanifest mo. Pagdating sa love or sa connection nito ninyo ng person mo, wala akong nakikitang actions mula sa'yo. Okay? Kasi ang focus mo ito itong pangarap mo, goals mo, etc. You are working hard para dito. Okay? Pagdating sa love or sa person na ito, wala at all. Wala. Okay? Person mo, the Seven of Pentacles is also a stagnant energy. Walang kagalaw-galaw pagdating sa love. I'm seeing also a person na walang kagalaw-galaw masyado pagdating sa kanyang career or sa kanyang finances. Continuous, meron pa rin naman, pero hindi ganun kaganda. Nandito yung nagwo-work hard pa rin siya para ma-achieve to, pero hindi pa rin ganun yung nagiging outcome para sa kanya. A Page of Coins, yeah. This is your person, a lot of immaturity pa pagdating sa connection, spiritual connection, medyo immature ang person na ito. And with the Star, nandun pa rin yung patuloy na pangangarap at paghihintay sa'yo na tong person na ito. Ikaw yung parang, alam mo yun, pangarap na mahirap makuha, pero nandun pa rin yung kagustuhang makuha. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.